Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-28 linggo ng karaniwang panahon, linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis na karukhaan. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronnie Crisostomo, SVD, Rector ng Shrine. Tumayo ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong araw ng linggo, araw ng tagumpay, araw ng ligaya, ng galak sa pagtatagumpay ng Diyos ni Jesus sa kamatayan at kasalanan. Tayo na magdiwang, magpasalamat sa Diyos sa mga kaloob niya sa atin. At sa linggong ito ay sa ating dito sa Pilipinas, yung ating simbahan sa Pilipinas ay pinagdiriwang ang tinaguriang linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis ng karukhahan, or the Indigenous Sunday and Day of Extreme Poverty. Ipinapaalala sa atin na ang ating pangalagahan at ibaling ang ating paningin at ating pagkalinga, lalong-lalo na yung mga nasa abang kalagayan. At gayon din ang mga kapatid nating mga katutubo. Upang tayo magiging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, hilingin natin sa ating Diyos ang kanyang awat pagpapatawad. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos,
at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaligtasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako ay tao lamang, ako'y nananalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at sitro, at may matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko may pagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang ng buhangin kung iahambing sa karunungan. Ang pilak naman ay mistulang putik kapag hinambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkakupas. Nang kamtan ko ang karunungan, tumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo ay ikaw naman, at kami
itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Parinig mo ay ipadama at kami ay aawit ng masaya. Kung umagay ipadamo yung wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay naming may galak ang aming awit, yaong naging hirap nami tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipagpalit na ligaya. Parinig mo ay ipadama at kami ay aawit ng masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo ring ituring. Panginoong naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Matagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo ay ipadama at kami ay aawit ng masaya. Alleluia, Alleluia. Pag-ibig mo ay ipadama at kami ay aawit ng masaya. Alleluia, Alleluia. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinman tabak na magkasabilang talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng kasukasuan at utak sa buto. Nakakataho ng isip at binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus,
Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ya'y tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayo'y sinong maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, anak, at mga lupa, ngunit kalakip na pag-uusip. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi, magandang araw sa mga kapatid na nasa ibang dako ng mundo na nakikibahagi dito sa ating pagsamba dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word. Gusto kong simulan itong pagninilay sa isang kasaysayan ng isang sikat na may-ari ng oil company, ang tinatawag na Getty Oil Company. Ang founder nito ay si Paul Getty or Jetty. Siya ang founder at CEO at iba pang mga kumpanya. Namatay siya at the age of 83 ng cardiac arrest noong 1976 at iniwan niya ang kanyang kayamanan na between 3 to 4 billion dollars sa kanyang mga tatlong anak. Sabi nila siya daw yung pinaka mayaman during that time, no? Pinanganak sa United States pero pinunda niya o establish niya yung kanyang empire
sa kanyang company sa London. At magaling sa languages, yung mga European languages. Alam niyang nakakaintindi ng Russian, Arabic, nakakaintindi ng Latin at Greek. At nag-asawa siya ng 5 beses. At nag-divorce din ng 5 beses. Minsan sinabi niya nag-interview sa kanya, I will give all my wealth for a successful marriage. I hate being a failure. I hate not being able to make a success in marriage, of my marriage. At yun nga, tinanggap niya na ang salapi, ang pera, ay hindi kaya bilhin ang lahat. At malimit, ito yung ugat ng kawalan ng ligaya. At isa pa, no, kilala siyang kuripot. Well, kuripot para sa atin, pero mayroon din siyang paninindigan. Sabi nga na ayaw niyang magbigay sa mga charitable institutions dahil sabi niya, baka gagawin ng mga tao, ginagawa natin ng mga tao yung mga tamad. No? And he never contributed to charities. No? Sabi nga niya, mayroon yung mga nagsulat siya, and yung mga sinulat niya, even just the title of his writings, it reveals something of this man, and said, it is tough to be a billionaire, sabi nga niya. No? And yung mga libro niya, My Life and My Fortune. And another one ay How to be Rich. Isang commentary, isang write-up tungkol sa kanya ng New York Times sa kanyang pamumuhay. Sabi niya, Jetty ended his life with a collection of desperately hopeful women, all living together in his Tudor mansion in England, none of them aware of his favorite pastime of rewriting his will, changing insultingly small bequests from $209 a month to $1 and $1,167 to another. The realization of one who reads, among other things, nitong talambuhay ni Paul Getty is that, yun nga sabi niya, I will give everything, all my wealth for a successful marriage. I hate being a failure, sabi. I hate not being able to make a success in marriage. That proves na hindi, kung problema man, sanhi man ng problema ng mag-asawa, malimit yung pera, pero hindi rin solusyon o kasagutan ng happy marriage ang kayamanan. It cannot pay, it cannot buy happiness in marriage either, sabi nga. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin yung tatlong section tungkol sa kayamanan. Yung una, ang kayamanan na nagiging sanhi, balakid ng pagiging tagasunod ni Kristo. Yung mga tungkol din sa
isa pang aspeto ng Ebanghelyo, yung matatanggap o ng pagbabahagi ng kayamanan sa mga nangangailangan. So, iba't ibang aspeto ng turo ni Jesus tungkol sa kayamanan. Pero makikita natin na sa bottom line ng turo ni Jesus tungkol sa kayamanan ay hindi masama yung mayaman dahil sa kanyang kayamanan, kundi ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kayamanan na yan. The relationship that the rich man has towards his riches, na ginawa na niyang ang kayamanan ang may ari ng kanyang buhay. Riches became the ruler of his life instead of being the Lord of his riches. Sa pananaw na ito at sa ng buhay, napakahirap nga naman na pumasok ang Diyos sa buhay na ito. At ito nga yung malaking, siguro yung napakalaking balakid at temptation ng kayamanan. Kasi may magnet ito eh. Kagaya nung mayamang binata sa Ebanghelyo, he seemed to be a righteous person, a good person. He was in search for how to attain eternal life. At sabi nga niya na tinupad niya lahat yung mga alituntunin na yung mga commandments. He seemed to be good. No? Kaya nga yung attitude din ni Jesus, and he looked at him with mercy, with joy, no? With love. Magiliw ngang tinignan ni Jesus. But he could not detach himself from his riches because he had many possessions. The gospel says, matuwid ng tao na ito. No? You can just imagine, no? If this righteous person had difficulty already of giving up these riches, how much more for people who are unprincipled, without moral values before riches. I think that is what we see many times happening in our society, in the world. When people without values before riches, makalimutan ng lahat. Others' welfare, wala. Suffering of so many in society, wala. The common good, wala. Just to gain profit and become richer. It is just unthinkable that in the midst of pandemic, halimbawa, to enrich oneself scandalously, not an ounce of malasakit or concern. No?
Pwede siguro, matolerate pa siguro natin na mandaya, mangkurakot minsan. Pero not in the midst of pandemic, billion na yung kakamkamin. That's unforgivable, I think. No? Walang kahit katiting na malasakit para sa bansa, sa gobyerno, sa mga naghihirap ngayon, ang daming namamatay. How much mo, no? Ito yung napaka sakit at na realidad ng buhay ng taong walang pinaninindigang values, moral values. Kaya yung una at pangalawang pagbasa ay they complement the gospel reading today. Yung unang pagbasa, pinahahalagaan o minumungkahi ng kahalagahan ng karunungan, wisdom, prudence. Na ang may akda, sabi niya, hiniling ko sa Diyos ang karunungan at ipinagkaloob ng Diyos. Ang karunungan na ito na nagbigay sa Kanya ng panlasa sa kalooban ng Diyos na saliksikin kung ano nga ba ang tunay na mahalaga sa buhay. Na mas mahalaga ang karunungan ito kaysa ginto, ang trono, etc. At ang ikalawang pagbasa, ipinapaalala naman ang halaga ng salita ng Diyos. Sabi nga doon ay parang the Word of God is like a two-edged sword that is capable of separating the soul and the spirit, no? And enables us to discern the things of our life. No? Kaya siguro, ito yung pangangailangan sa harap ng mga bagay-bagay ng buhay. Kailangan ng karunungan nagmumula sa Diyos. Karunungan para tulungan tayong magpasya kung ito nga ba'y sa tatagumpay ng aking buhay patungo sa aking minimithing hantungan o ito'y magtatali sa akin palayo sa aking mithiin na buhay na walang hanggan. Kaya maganda itong kombinasyon nitong mga pagbasa natin na sinasabi, if we want to have that true sense of things in life, their true value, we need to ask God's Spirit wisdom and learn from the Word of God that would teach us the true values that would help us recognize which are the things that are important and essential in our life. Kaya siguro, sa misang ito, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na hilingin natin sa Kanya itong karunungang ito, the wisdom that we acquire when we listen and we value the Word of God and the values that are inherent in this Word of God. And in the frequent listening to God's Word, that we form values, Christian values, gospel values, that would help us also discern and decide which are the things that are essential for my salvation and which are not. Hilingin natin na sa ating pagtanggap muli sa Panginoon, sa Kanyang salita at ang Kanyang sakramento, ay lumago rin itong our sense of wisdom, no?
of what is good and be able to decide and discern the ways of God in our life and live according to His wisdom. I think we can discern things that happen in our life if we have the Spirit of wisdom, the Spirit of God to guide us. Kaya hilingin natin sa misang ito na ipagkaloob sa atin ang Espiritu ng Diyos, ng Kanyang karunungan para maging mabuti, makagawa tayo ng mabuti, makapagpasya tayo ng mabuti, at mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng grasyang iwaksi ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos, na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyang pansin at tugnan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magtulungan nawa ang bawat mananampalataya laban sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagdamay sa lubhang nahihirapan dahil sa kawalan ng trabaho, karamdaman, at lubos na pag-aalala. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ng kultura ng mga katutubo at iwasan ng anumang makakapinsala o humamak sa kanilang mayamang kultura. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang tunay na kayamanan na inasam ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matiyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo
kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kasama ni Hesu Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain, ating mga panalangin, ating mga puso ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang ang ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay naming araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yunang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mamuhay kami sa piling mo kailanpaman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga inaalala namin sa misang ito. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galak tayo ngayong lumapit sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng panalangin tinuro ni Jesus. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang tanging yaman natin, siya ang nagbibigay ng buhay at buhay na walang hanggan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit
upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Ipagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynademets. Ipanalangin mo kami. Sandali lang po, magsiyo po sandali. Yung pong mga malapit na po ang undas, yung pag-alala natin sa mga yumao sa November 2, ay kaya po yung mga nais magpamisa ay pwede nyo nang ilagay, isulat sa mga sobre na mayroong dyan sa labas o sa office ng shrine at ilagay po ninyo dito sa violet na box na yan sa harap para po sa mga kapanalig, mga gustong magpamisa na sa malayo ay pwede rin po ninyong ipadala doon sa ating email ng Shrine of Jesus Divine Word. Kagaya ng mga nakagawian, lagay nyo na doon po yung mga inyong mga gustong ipagdasal at para pagdating ng November 2 undas ay ating may lalagay o ipagdarasal sa buong buwan ng Nobyembre. Yun lang po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ang iyong mga mahal sa buhay, gayon din ang gawain ninyo araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ng kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Natatanglaw sa ating pagyapang
Tugtog kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. Ang lusayo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Gustos ka ng diwang banal, tingin ang aming payak na dasal.